karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Nanatili ako nakatunganga kay Ofelia o Goryo noon. Sa totoo lang ay gwapo si Goryo, matangkad, maganda ang pangangatawan. Patawarin mo ko sa pagpapanggap ko. Sinadya kong hanapin ka, Evie. Teka lang, Ofelia o Goryo. Hindi kita natatandaan kung kapatid ka ni na Gabriela. Dapat kilala kita. Hindi mo ko nakita. Noong makasalubong kita sa banyo, katatapos kong maligo. Umiiyak ka yata noon at hindi mo ko tinignan. Nung malasing ka, nahiga ka sa tabi ko. Pagod ako noon sa basketball kaya't maaga ako nahiga ng may nangyari sa atin. Ikaw yun? Ako nga, Evie. At mula noong gabing yun ay hindi ka na nawala sa isipan ko. Noon, Papa Dudut, ay umagos na ang luha ko. Huwag kang umiyak, Evie. Makinig ka. Naisipan kong magpanggap na bading dahil alam kong galit si Waldo sa mga kapatid ko. Goryo, ikaw ang ama ni Wendy. Alam ko, magkapareho kami ng mga mata. Hindi mo ba napapansin? At ramdam ko kay Wendy ang tinatawag nilang lukso ng dugo. Alam kong anak ko siya. Noon, Papa Dudut, ay napatawa ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang gino-joke ako ng tadhana. Mahal kita, Evie. Mahal na mahal. Narinig kong sabi niya. Ano mangyayari, Goryo? Tanong ko. Sumama kayo ni Wendy sa akin sa probinsya. Doon na tayo tumira. Eka lang, Goryo, hindi ko nga alam kung mahal kita o kung kailangan kita. Kailangan kita, Evie. Kailangan ko kayo ni Wendy. Ano magiging buhay natin sa inyo? Tanong ko. Hinihintay ko na lang ang visa ko, Evie. Mag-a-abroad ako pero gusto ko munang magpakasal tayo. Kung gusto mo. Kasal? Oo, Evie, kasal. Kailangan ko mabigyan ng apelyido ang anak natin. Mahal mo ko, Goryo? Mahal na mahal. Hindi kita hahanapin at hindi ako magpapanggap kung hindi kita mahal. Noon, Papa Dudut, ay tinitigan kong muli ang gwapong mukha ni Goryo pero natawa pa rin ako dahil si Ofelia pa rin ang nakikita ko doon. Kaya lang ay bigla niyang hinawakan ang mukha ko at kasunod doon ay ang mabilis niyang paggawad sa akin ng masuyong halik sa mga labi ko. Noong una ay parang asiwa ako ngunit mainit ang mga labi niya at ako naman ay sabik. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at ninamnam ang halik na yon na napunta pa sa mas malalim na bagay sa ibabaw ng mahabang sofa. I know you're everything that I've been looking for. I look into your eyes and could not ask for more. So it's only fair to lay it on the line. Hold on, I'm gonna need a little time. But if I ever fall in love again, sometime when the broken heart can mend,
Natulog kami magkatabi ni Goryo. Madaling araw ay umalis siya dahil ayaw niyang makita siya ng mga tao, lalo na ang mga bakla sa katapat na parlor. Maligaya ako noong umagang yon, bagay na ipinagtaka ni Waldo. Ang mga ngiting yan ba ay dahil may pinapasok ang lalaki dito kagabi? Tanong niya. Narinig mo kami? Tanong ko. Naulinigan ko lang. Babangon sana ako pero inaantok ako eh. Sino yon? Ama ng anak ko, sagot ko. Tinitigan ako ni Waldo. Tama ka, Waldo. Si Ofelia ay kapatid ni na Gabriela at lalaki si Ofelia. Goryo ang pangalan niya at yun, nagpanggap siya dahil gusto niyang may akong makasama. Pero takot siya sa'yo dahil galit ka daw sa mga kapatid niya. Noon lang yun, papuntahin mo si Ofelia dito. Sabihin mo sa kanya na hindi na ako galit sa mga kapatid niyang bading. Pero sure ka bang hindi bading si Ofelia? Waldo, ikaw ang nagsabing hindi siya bading. Oo, pero bakit magaling siyang maggupit, magkulot? Halos lahat ng trabaho dito sa parlor ay alam niya. Beauty siya ng mga kapatid niya, Waldo. Saka madali namang matutunan ng paggugupit eh. Sa bagay, sagot niyang hindi inalis ang tingin sa akin. Naasar ako sa ngiti mo, Ibe, ha? Ano bang ibig sabihin niyan at ano ang susunod na mangyayari? Gusto ni Goryo na magpakasal kami. Gusto mo naman. Waldo, ayaw kong maging dalagang ina habang buhay. Okay, nakinig kong sagot niya saka pumasok ulit sa kanyang kwarto pero paglabas niya ay hawak niya ang sipi ni Ofelia. Bakit nasa iyo yan? Iniwan niya kasi may advance siyang pera sa akin eh. Siguro na ikwento ng mga kapatid niyang kinumpiska ko ang mga sipi nila noong magsilaya sila. Nagkusa si Ofelia na iwan ang sipi niya. Kinuha ko siyempre. Waldo, hindi ka na talaga galit kina Gabriela? Evie, matagal na yun eh. Sa totoo lang nagigilty nga ako eh. Mababait sila. Mabuso lang ako. Ako ang mali kaya nila ako nabugbog. Gusto ko silang makausap ulit para makahingi ako ng tawad sa kanila. Magkabati-bati na at makapagsimula ng muli. Bigla ko nayakap si Waldo noon. Sobra akong na-touch sa mga narinig ko sa kanya. Alam ko na kasi kung anong susunod na mangyayari kung pagbibigyan ko si Goryo. Magkakaroon na kami ng bagong buhay ng anak ko. Everybody's got an answer to a question that they need to know. Still broken over one thing I didn't ask you. Do you have to go? Now I'm looking for a reason. It isn't easy, but I gotta head home. Sometimes it can be harder to remember than to just let go. Always seems to be something to remind me of what I miss the most.
got a candle, you better light it now. Yeah. And if you got a voice, you better shout out loud. Raise your hands above this crowd. I will reach you. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me now? Raise your hands above this crowd. I will reach you. Can you hear me now? March 17, 2012, noong sumama kami ng anak ko kay Goryo. Iyon ang pangatlong punta ko sa probinsya at may kakaibang excitement at saya sa puso ko dahil sa mga plano ni Goryo para sa aming kasal. Aminado ako noon, Papa Dudot, na hindi ko pa masyadong ramdam sa puso ko ang pagmamahal kay Goryo noon, pero yung katotohanan siya ang ama ni Wendy ay sapat na para pakasalan ko siya. Nagulat lang talaga ako nang dumating kami dito. Parang lahat sila ay nag-aabang sa amin. Lahat ay may ngiti at lahat sila ay gustong kargahin at hagkan si Wendy. Nanibago lang noon ang anak ko sa dami ng tao noon na noon lang niya nakita pero paglaon ay nasanay din. Makalipas ang 3 araw ay dumating naman ang mga magulang ko. Nag-usap ang mga parents namin at nakaschedule na ang aming kasal. Ginawa itong madalian dahil ilang araw na lang ay nag-flight na si Goryo papunta ng New Zealand. Simple lang ang aming kasal ngunit sobra itong napakasaya. Nagrenta lang kami ng mga gown at ang reception ay dito sa bahay ni Goryo. Napakaraming tao noong sayawan at gabi. At ganoon din noong lunchtime pagkatapos ng kasal sa simbahan. Lahat ng taong yon ay nakatingin at nakangiti sa amin at lahat ng taong yon ay tinuturing kong mga bagong kaibigan. Nakapag-honeymoon pa naman kami ni Goryo ng 3 araw. Kaso noong pangatlong araw ay tinawagan na siya ng kanyang agency. Flight na raw niya. So ngayon ay nasa New Zealand na si Goryo. Isa siyang agriculturist doon. Agricultural engineering kasi ang kanyang tinapos. Kami naman ang anak ko ay dito nakatira kasama ang malaki ngunit masayang pamilya ni Goryo. Si Gabriela ay malapit na ring mag-flight papunta ng Dubai. Barbero siya doon. Si Jen naman ay nagtayo ng kanyang maliit na parlor na siyang pinagtutulungan naming itaguyod. Hindi ko problema ang aking anak na si Wendy dahil napakaraming gusto mag-alaga sa kanya dito, lalo na ang kanyang lolo at lola. Maligaya ako, Papa Dudot, pero may kaunting lungkot din dahil nagsisimula pa lang tumibok ang puso ko para kay Goryo ngunit lumayo naman siya. Kahit sandali pa lang kaming magkakilala ay parang nami-miss ko siya. Panay ang tawag niya sa akin at lagi niyang sinasabi na kailangan lang niyang magtiis sandali at sana raw ay maging matatag kami. Hanggang dito na lamang muna ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Bahagi po ng bawat linggo namin sa parlor ni Jen ang makinig sa inyong napakagandang programa. At hangad ko pa sanang maging bahagi din ang kasaysayan ng buhay ko ng inyong programa. Umaasa at nagpapasalamat, Easy. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I won't do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you want
Maraming salamat sa ating mga kabarangay na nakinig po sa ating programa ngayon. Kung inyo pong nagustuhan ang ating episode ngayong araw na ito, i-hashtag lamang po ang DLS. Hashtag Barangay Love Stories. Hashtag papadudot sa inyong mga Twitter account. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at dahil dyan, tayo po ang nangunguna. Hanggang sa muli mga kabarangay, naway sana po meron kayong natutunang lesson sa ating programa. Ako po si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Pag